Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihang sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakikita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Isama natin sa ating panalangin yung mga kababayan natin na binabagyo sa mga oras at panahong ito. Sila ay kasama sa ating mga pagdiriwang. Binabati ko ng isang magandang umaga po sa lahat ng mga nandyan sa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa, ganun din ang lahat ng nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isang nakakatakot na pagsasalarawan ng katapusan ang ating narinig mula sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Katapusan. At ang pagsasalarawan ng katapusan ay parang eksena sa isang pelikula. Gusto ko pong i-imagine ninyo itong sasabihin ko, itong mga ginamit na pagsasalarawan ng ating pagbasa tungkol sa katapusan. Sabi sa ating pagbasa, sa araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Imagine niyo nga, magdidilim. Hindi magliliwanag ang buwan. Imagine niyo, ang gabi, walang buwan. Ganun kadilim. At malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Kaya tama pala, no? Tama pala yung mga gumawa ng pelikula tungkol sa katapusan ng buhay. Parang ganyan o ganyan na ganyan. Kung pakikinggan, talagang walang mabubuhay sa atin. Kahit saan ka magtago,
walang mabubuhay. Yang bagyo na yan, na si Pepito, malaki na yan, pero hindi pa yan. Binabayo na yung ibang mga kababayan natin sa Bicol o sa ibang lugar, pero hindi pa yan. Kulang pa yan. Gugunawin ang buong paligid. Ganyan inilarawan ang katapusan. Kaya siguro tama yung mga sinasabi ng mga naririnig natin sa mga ibang sekta. No? Anong sabi nila? End of the world na. Gugunawin na ang mundo. Magbago ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Parang ayaw nyo pa. No? Pero tama ba sila? Tama bang mga sinasabi nila? Hindi po natatapos doon. Hindi natatapos doon ang pagsasalarawan ng katapusan. Dahil sinabi din ni Jesus sa ating ebanghelyo, makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Ayun, ganon ang katapusan. Meron mang paggunaw, pero hindi lahat kasiraan. Dahil ito ay ang muling pagdating ni Jesus para tayo ay sunduin. Sabi mo nga sa katabi mo, susunduin ka. Bakit parang natatakot pa rin kayo? Si Jesus ang magsusundo sa atin. At ito ang katapusan para sa atin. Ang lahat ay makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero, hindi pa rin natatapos doon. Hindi ganun kadali ang lahat. Father, ang dami naman, ano ba yan? Ganun eh. Nilalarawan sa atin, pinapakita sa atin kung anong katapusan. May pagkagunaw, may pagdating muli ng ating Panginoong Diyos. At sabi ni Propeta Daniel, hindi lahat sa buhay na walang hanggan ang wakas. Dahil ang iba sa kaparusahang walang hanggan. Dalawa pala ang pwede nating maging hangganan. Sa buhay na walang hanggan o kaparusahang walang hanggan. Alin pong gusto ninyo doon? Bahala na kayo. Binibigyan lang tayo ng pagpipilian, tayo ang mamimili. Pero ang sigurado, pipiliin at paghihiwalayin ang mga tao. Mayroon sa buhay na walang hanggan, meron din sa kaparusahang walang hanggan. Sa pagsasalarawan ng katapusan, hindi tayo tinatakot ng ating mga pagbasa. At higit sa lahat, hindi tayo tinatakot ng Diyos, kundi tayo ay pinaghahanda ng Diyos. Itong dapat gawin. Hindi matakot, kundi ang maghanda sa katapusan. At ang ating mga pagbasa ay magsilbi nawang panawagan sa atin. Huwag natin sana itong baliwalain. Mayroong tatlong bagay akong imumungkahi sa inyo na dapat paghandaan. 3 bagay. Kapag handa ang 3 ito, hindi ka matatakot. Una, paghandaan ang isip. Sabihin nyo nga, isip. Ang isip ang pinagmumulan ng gawa o pagkilos ng tao. Kapag naisip mong mamasyal, anong gagawin? Hello? Kakain? Ay, iba ang pag-iisip mo, no? Kapag naisip mamasyal, anong gagawin?
Father, wala kasing pampasyal, kaya hanggang isip lang, no? Kapag naisip mong kumain, anong gagawin? Father, walang pangkain, kaya hanggang isip lang talaga. Pero hindi ba? Lahat ng gagawin ng tao, lahat ng gawa ng tao, nagsisimula sa isip. Sabi nga ni San Agustin, the mind commands the body and instantly obeyed. The mind commands itself and meets resistance. Ibig sabihin, ang ating ginagawang pagkilos ay nagsisimula sa isip na siyang sinusunod ng ating katawan. Kaya kapag malinis ang isip, walang maduming magagawa. Uulitin ko po. Kapag malinis ang isip, walang maduming magagawa. Kaya lahat ng maduming gawa ay mula sa maduming isip. Kaya nga madalas, kinukulayan natin ang isip. Kapag kinulayan ng berde ang isip, anong nangyayari? Ano? Ano yung berdeng isip? Di ba yung green-minded? O anong ginagawa ng mga green-minded? Mahahalay. Di ba? Yung mga nag-green jokes dyan, di ba? Yun yung tawag natin, green-minded ka. Yung bawat kibot, no, ang halay. Bawat salita, wala nang ibang inisip kundi kahalayan. Dahil kinulayan ng berde ang isip. Ganun din kapag kinulayan ng itim ang isip. Kaya nga anong tawag natin doon? May maitim na balak. Maitim ang isip. Kaya ang gagawin, maitim. Maitim din. Ang isip, walang kulay. Walang kulay. Kaya dapat itong panatilihing malinis at hindi nababahiran. Dahil ang isip na nababahiran, kasamaan ang nagagawa. Ihanda ang isip. Yan ang una. Pangalawa, ihanda ang puso. Sabihin nyo nga, puso. Ang puso naman ang nakakaalam ng lahat ng ating motibo. Kahit maganda ang nasa isip, ang puso ang nakakaalam kung ito ay mabuti. Kaya nga, sinabi ni Mother Teresa ng Calcutta, it is not about how much you do, but how much love you put on what you do that counts. Aanhin mo nga naman ang magagandang gawa kung wala naman itong pag-ibig. Tumutulong ka nga, pero para lang magpapansin. Madami yan. Marami yan sa panahon ngayon. Ang daming tumutulong, pero walang pag-ibig. Maraming nagbibigay, pero para sumikat. Tanong mo nga sa katabi mo, nabigyan ka na ba? Pahingi naman. Marami sa atin, ganyan, nabigyan na, pero bago mo tanggapin, tanungin mo, may pag-ibig ba itong nagbigay sa akin? O gusto lang nitong magpapansin? Maraming ganyan. Maraming nangangailangan ng pansin sa panahon ngayon dahil sa isang taon, election. Yan, kilalang kilala natin. No? Aanhin mo ang magandang gawa kung wala naman itong pag-ibig. Madadaya mo ang tao, pero hindi ang ating puso. Kunyari, nakapagbigay, pero hindi mo madadaya ang laman ng puso. Pangalawang dapat ihanda ang puso. At panghuli, pangatlo, ihanda ang kaluluwa. Sabihin nyo nga,
kaluluwa. Review tayo. Ano yung dapat ihanda? Una? Pangalawa? Pangatlo? Ay, salamat. Meron silang matatandaan. Ihanda ang kaluluwa. Ayon sa aking nabasa, the soul is the truth of who we are. Ang kaluluwa ang katotohanan ng ating kasinuhan. Pero ang iba, katawan ang tinuturing na kasinuhan. Kaya nga, kapag inilalarawan natin ang isang tao, sa katawan tayo nakatingin. O bakit hindi? 'Di ba kapag tinanong, kilala mo ba yung anak ni Aling Marites? Anong sasabi mo? Sino doon? Yung maliit na kulot? O yung matangkad na unat? 'Di ba ganon tayo? 'Di ba? Oh, kilala mo ba yung si Mang Juan dyan sa kanto? Sinong Juan? Yung maraming tato o yung walang tato? Oh, 'di ba ganon, no? Kaya nga no? Kasi katawan yung tinitignan nating kasinuhan na para bang pag sinabing may tato ang isang tao, alam nyo na, no? Meron tayong iniisip, minarkahan natin. Oh. Kasi sa katawan tayo nakatingin. Kaya nga minsan nalilito tayo, no? Nalilito tayo kasi binabago natin ang ating katawan. Yung dating kayumanggi, nagiging maputi. No? Magic, no? Magic. Yung dating unat, nagiging, yung kulot, nagiging, ang gulo natin, no? Unat ng buhok, kukulutin. Yung kulot, tutuwirin. Ba't ganon? Kasi doon tayo nakatingin sa ating kasinuhan, katawan. Pero hindi. Ang ating kaluluwa, ang ating tunay na kasinuhan. Hindi ba pwedeng, yung anak ni Aring Marites, yung mabait at magalang na bata? Hindi ba pwedeng sabihin, si Mang Juan, yung masipag at matyaga? Hindi ba dapat ganon ang pagsasalarawan? Baliktad Ang kaluluwa, ang tunay nating kasinuhan, kung kaya't ito dapat ang ating pinagtutuunan. Mga kapatid, totoo na mayroong katapusan at may hangganan ang buhay. Kaya anumang pagpipigil at pag-iiwas natin, ito po ay mangyayari. Ang kailangan lang paghandaan at mapabilang sa buhay na walang hanggan. Paano mapabilang? Ihanda at gawing mabuti ang isip, ang puso, at ang kaluluwa. Amen? Amen.